Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Habang dahan-daang ibinaba ni Li Fan ang kanyang paa, tumama ito sa isang mahiwagang lupa na nakalutang sa kalangitan, tila isang daang nilikha para sa mga Diyos. Sa mismong sandaling nagtagpo ang kanyang kaluluwa at ang di nakikitang landas, sumabog ang malalakas na hangin na parang mga alon ng kapangyarihan, umuugong mula sa ilalim ng kanyang hakbang, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang bakas ng pagkamangha, isang malamig na katahimikan ang bumalat sa kanya. Tuloy-tuloy siyang naglakad sa hangin, bawat hakbang ay parang pagtapak sa kawalan, habang ang mga mortal sa ibaba at ang immortal cultivator ay nakamasid, humahanga at natitigilan. Ang immortal ay tumingin kay Li Fan, at sa kanyang mga mata ay kumislap ang paghanga sa pambihirang tindig nito. Subalit kasabay ng paghanga ay damaloy ang panghihinayang, sapagkat ang kanyang sariling edad ay matanda na, at ang oras ay hindi nakakampi. Biglang, isang asul na liwanag na tila sangkap mula sa kalangitan ang bumalat kay Li Fan, iniangat siya at dinala sa isang lugar na hindi maabot ng mga mortal. Pagkatapos, tumalikod ang immortal sa mga naiwan at ipinaalam sa kanila na si Li Fan ay nakapasok na sa spirit pool ng mas maaga, upang sumipsip ng mas masaganang spirit liquid. Hinimok niya silang magmadali, at agad namang sumunod ang mga mortal, puno ng pag-asa at kasabikan. Ilang sandali pa, ang mga ulap ay nag-alsa at sumalpok sa paligid ni Li Fan, itinulak siya ng mas malalim sa dagat ng mga ulap. Ang mga puting ulap ay nagtipon, nagdikit, at nagpakapal, hanggang sa isang iglap ay nagbago ang kanilang anyo, mula sa ulap tungo sa puting spirit liquid, nakalubog sa loob nito. Hindi nakaramdam si Li Fan ng panganggapos, sa halip, isang init at ginhawang parang yakap ng sinapupunan ng ina ang bumalat sa kanya. Dahan-daang kumalma ang kanyang isip, lumubog sa katahimikan na tila walang hanggan. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag, ang init ay tumindi, naging nakapapasong init, at mula roon ay naging apoy na naglalakihang parang nagngangalit na magma. Ang apoy ay sumalpok sa kanyang katawan, winawasak ang bawat hibla ng laman, buto, at nerbiyos. Ang sakit ay lumampas sa kayang tiisin ng isang mortal. Sa kanyang likas na pagkatao, muntik nang i-activate ni Li Fan ang Truth Returning, ngunit sa gitna ng matinding hapdi, ang kanyang kagustuhan ay umungol, sumisigaw na ang 300 taon ng mapait na paghahanap ay para sa mismong sandaling ito. Ano man ang mangyari, hindi siya susuko, nais niyang mag-cultivate ng immortalidad, ninanais niya ang buhay na walang hanggan. Ang sakit ay tila walang hangganang unos ng mga patalim, bawat isa'y humihiwa sa kanyang kaluluwa, pinupulbos ito sa libu-libong pira-piraso, paulit-ulit, walang wakas. Unti-unting naglaho ang kanyang malay, kumalat na parang usok na tinatangay ng hangin. Subalit sa mismong gilid ng bangin ng pagbagsak, isang naglalagablab na pagkahumaling sa kanyang puso ang nagsilbing haligi ng kanyang lakas. Hindi niya ginamit ang Truth Returning, sa paglabo ng kanyang kamalayan, ang kanyang likas na ugali ang lumukab sa trono ng kontrol. Kusa, parang tinig mula sa kailaliman, umalingaw-ngaw ang profound yellow heart cleansing incantation, ang kanyang nagkakawatak-watak na malay ay nakatagpo ng isang matibay na angkla. Dahan-daang muling nagtipon, muling nagningas, muling lumakas, kahit walang malay, nanatili siyang matatag, gaya ng isang bahura na nakatindig sa gitna ng dagat, walang takot na humaharap sa walang humpay na alon, hindi kailanman nababali. 3 araw ang lumipas, ang Immortal Master ay nakatayo pa rin sa gilid ng bangin, nakatanaw sa dagat ng mga ulap na tila walang hanggan. Sa 12 mortal na pumasok sa spirit pool, 11 na ang nakalabas. 4 ang nagtagumpay, 7 ang nabigo, at 1 na lamang ang nananatili sa loob. Batid ng Immortal Master ang katotohanan, kapag mas matanda ang isang mortal, mas mahigpit ang pagkakapit ng Immortal Mortal misma sa laman at buto. Ang Body Purifying Spirit Pool ay walang awang nagtataboy sa misma, dinudurog muna ang katawan bago muling hinuhubog sa pamamagitan ng mabagsik na puwersa ng regeneration, ang hapdi ay lampas sa imahinasyon, isang paakit na kahit siya mismo ay kinikilabutan, sa ganoong gulang, upang tiisin ng 3 araw ng walang humpay na hagupit ng spirit pool, ang kagustuhan ng taong yun ay tunay na nakapangingilabot. Kung matagumpay niyang nalinis ang kanyang katawan, ang foundation establishment stage ay tila isang hakbang na lamang. Marahil, kahit ang pagbuo ng Golden Core ay hindi malayong mangyari.
Lumipas ang isa pang 3 araw, ang Immortal Master ay hindi na lamang nagulat, siya ay lubos na nabigla. Kung hindi niya matiktikan ang matatag na life aura sa loob ng spirit pool, marahil ay matagal na siyang sumugod upang alamin ang nangyari. Lumipas pa ang 3 araw, kakaiba, natagpuan niya ang sarili na nasasanay na sa katahimikan, ang body purifying spirit pool, na nilikha ni Celestial Venerable Dongji ng Mighty Infinite Alliance, ayon sa lahat ng loika ay hindi dapat masira, ngunit, maaari nga bang may isang tao na makapagtiis sa loob ng ganoon katagal? 9 na araw ang lumipas, ang mga materyales na sumusuporta sa formation ay halos maubos na. Kung bumagsak ang formation, kapalaran lamang ng batang yun ang masisisi, at wala itong kinalaman sa akin, He Zhenghao. Gayunpaman, siya ay nag-atubili, sa ganoong katao at ganoong kagustuhan, kung magtagumpay ang taong yun, tiyak na pambihira ang mga tagumpay na kanyang maaabot. Matapos ang isang mahabang buntong hininga, nagpasya si Zhenghao na ituring ito bilang isang pagsusugal, itinaas niya ang kanyang kamay, at ang bughaw na enerhiya ay dam-aloy, nagbunyag na mga lihim na mapagkukunan na itinabi niya para sa sarili. Tahimik niyang inasam, na si Li Fan ay hindi siya bibiguin. 2 araw pa ang lumipas, sa wakas, ang makapangyarihang formation portal ay nanginig, tila tumutugon sa tibok ng isang nilalang sa loob. Mula sa kailaliman ng spirit pool, si Li Fan ay lumabas, nakatayo ng panatag, na para bang ang lahat ng pinagdaanan ay isang payak na hangin lamang. Tumitig ang Immortal Master sa kanya ng saglit, bago sumabog sa isang halakhak na puno ng sigasig. Binati niya si Li Fan, at sa tinig na umaalingaw-ngaw, ipinahayag na mula sa araw na ito, ang mga posas ng kapalaran ay nabasag na, at ang landas patungo sa walang hanggang buhay ay hindi na isang mailap na pangarap. Samantala, si Li Fan ay naiwan sa gitna ng pagkalito, hindi maunawaan kung bakit ang Immortal Master ay nagpakita ng ganoong init at paggalang na tila hindi inaasahan. Muling nagsalita ang Immortal Master, ngunit ngayon ay may bahid ng pagkabagabag. Sinabi niya kay Li Fan na kung hindi pa niya batid, siya ay nanatili sa loob ng spirit pool ng buong 11 araw, ang mga materyales ng formation ay dapat matagal nang naubos, subalit dahil sa kanyang sariling sakripisyo, isang malaking kapalaran na ginugol upang muling punan ang mga ito, nagpatuloy ang pag-ikot ng mahiwagang puwersa. Napatigil si Li Fan, hindi dahil sa mga salita ng Immortal Master, kundi dahil sa isang pamilyar na system panel na biglang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata, tahimik ngunit makapangyarihan. Habang patuloy na nagsasalita ang Immortal Master, na tila nanginginig pa rin sa alaala ng mga araw na lumipas, inamin niyang nais na niyang mamagitin sa 3 araw pa lamang. Ngunit ang isip ni Li Fan ay nasa ibang dako, nakatuon sa mga nakakatakot na limitasyon, ang pisikal na edad ay umabot na sa 100 taon, at higit pa roon, ang psikolohikal na edad ay halos nad-oble, lumampas sa 2,000 taon, isang hangganang nakapangingilabot. Habang ipinaliwanag ng Immortal Master ang mga pangyayari sa 9 na araw, muling lumipat ang atensyon ni Li Fan. Doon niya napansin ang pagbabago, ang Profound Yellow Heart Cleansing Incantation ay nagbago, naging Profound Yellow Heart Refining Incantation. Gamulo ang kanyang puso, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang anyo, hindi pa ito ang oras upang suriin ang masinsinan. Darating ang panahon pagkatapos niyang makabalik, pinigilan ang kanyang mga iniisip, si Li Fan ay humakbang pasulong, yumuko ng malalim, at sa tinig na puno ng panata, sinabi niya na hindi niya kailanman malilimutan ang dakilang kabutihan ng Immortal Master, at tiyak na babayaran niya ito sa hinaharap. Tumawa ang Immortal Master, iniwaksi ang formalidad, at tinanong kung bakit nagsasalita si Li Fan na tila nakatali sa mga seremonya. Sa isang pagpitik ng kanyang kamay, lumitaw ang isang cultivation manual, kumikislap na parang nilikha mula sa mismong hininga ng kalangitan, at maingat na inilagay sa mga palad ni Li Fan. Ipinaliwanag niya na ang landas ng immortalidad ay puno ng hirap at panganib, at ang kanyang tulong ay maibibigay lamang kung saan ito kinakailangan. Matapos maalis ang miasma, ang susunod na hakbang ay ang maramdaman ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at gabayan ang chi sa katawan. Ang 5-spirit chi sensing method ay isang sagradong kumpilasyon ng karanasan, pinanday ng maraming henerasyon, pino at tiyak para sa pagdama ng espiritual na enerhiya. Mariin niyang pinayuhan si Li Fan na pag-aralan ito ng buong puso. Kasabay nito, ibinigay ng Immortal Master ang isang Dust Living Talisman. Ipinaliwanag niya na si Li Fan, na naninirahan pa rin sa mundano, ay hindi maiiwasang makisalamuha sa mga mortal araw-araw.
Sa paglipas ng panahon, ang miasma ay muling mamumuo, ngunit ang talisman na ito ay makapaghihiwalay at makalalaban sa pagpasok ng lasong yun. Gayunman, mahirap itong panatilihin at tatagal lamang ng 5 taon. Pagkatapos, sinabi ng Immortal Master na kapag si Leon ay sumulong na sa chi condensation stage, dapat siyang humingi ng tulong sa kanya. Sa oras na yun, personal niyang dadalhin si Li Fan sa istasyon ng Monon Immortals Alliance sa Konyan Sea, Wanxian Island. Maingat at masinsina na ipinaliwanag ni He Zhenghao ang lahat ng mga pag-iingat sa paggabay ng chi sa katawan, tiniyak na walang detalye ang naiwan. Matapos maipaliwanag ang lahat, muling yumuko si Li Fan, buong galang na tinanggap ang mga item, at umalis. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, at ang kanyang hinaharap ay tuluyan ng umiwalay sa tanikala ng mundong mortal. Habang lumalayo si Li Fan, ang ekspresyon ng Immortal Master ay tahimik na nagbago. Bumulong siya sa sarili, na ang potensyal ng bundok na ito ay naubos na, at oras na upang lumipat sa iba. Binasa niya ang nagbabagong takbo ng kapalaran, at umakyat sa hangin na parang isang Diyos na naglalakbay sa ulap. Ang cultivation method na kanyang isinasagawa ay kilala bilang Sitting Mountain Art. Ang pinakadakilang tampok nito ay gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, nakaupo sa tuktok ng bundok, tinatamasa ang tagumpay, pinagsasama ang sariling aura sa lakas ng bundok mismo. Mula noon, sa bawat pulgada ng paglaki ng bundok, ang kanyang cultivation foundation ay tataas ng naaayon. Bukod sa pakinabang mula sa paglaki ng bundok, nakikinabang din siya sa pagtulong sa iba. Ang tulong na ibinigay ngayon ay magbubunga ng feedback sa hindi nakikitang mundo, bahagyang nagpapalakas sa kanyang cultivation base. Hindi ito pagnanakaw ng cultivation ng iba, kundi isang sagradong batas ng daan. Kapag ang isang tao ay nakamit ang daan, kahit ang kanyang mga manok at aso ay umakyat sa langit, gaano karami ang iyong inilalaan ay siya ring dami ng iyong aanihin. Kaya, sa tuwing makakasalubong siya ng mga may pag-asa na juniors, hindi siya nagdadamot ng kanyang tulong, sapagkat alam niyang ang pagbibigay ay isa ring anyo ng paglago. Pagkaraan ng ilang panahon, si Li Fan ay muling dumating sa kanyang manor. Mula sa Central Spell Formation, hindi siya nagbigay ng anunsyo, ni hindi nagsabi ng salita kaninuman. Sa halip, tahimik siyang umakyat sa Tinyu Tower, at doon agad niyang pinaikot ang Profound Yellow Heart Refining Incantation na lumitaw na parang kidlat mula sa kawalan. Sa sandaling pinatakbo niya ito, isang kakaibang pagbabago ang nadama ni Li Fan. Kung sa Heart Cleansing Incantation ay kinakailangan ng halos kalahating shishen upang unti-unting kumalma ang isip, sa Heart Refining Incantation ay tila isang iglap lamang. Ang kanyang puso ay naging malinaw, kumikislap na parang pinakintab na salamin. Habang patuloy na umiikot ang incantation, ramdam niya ang kanyang espiritu na lumalakas sa bawat tibok ng oras, sa bawat hinga ng sandali. Si Li Fan ay lubhang naguguluhan. Bakit ang Profound Yellow Heart Cleansing Incantation ay nagbago? Naging isang halos mahimalang heart refining incantation na kumikilos sa loob niya. Sinasabi ng mga alamat na ang mga immortal technique ay hindi maibabahagi, walang dalawang tao ang maaaring magtaglay ng parehong landas. Kaya't maaari bang ang heart refining incantation na ito ay hindi kabilang sa mga sagradong immortal cultivation method? Nakatayo siya ngayon sa mismong pintuan ng cultivation, isang hakbang na lamang ang layo, at biglang nakatanggap ng isang pamamaraan na napakalalim at napakahiwaga. Hindi niya naiwasang makaramdam ng pagkahilo, na para bang siya ay naglalakad sa hangin, nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Ilang araw ang lumipas, isang liham ang dumating. Si Xiao Hang ay matagumpay na nag-abayan ang chi sa kanyang katawan, at umalis na patungo sa Wan Island. Tinitigan ni Li Fan ang liham ng may pagkamangha, sapagkat malinaw niyang naaalala ang mga salita ni Xiao Hang, na ang tanging nais lamang nito ay isang disenteng pasyo at isang mas magaan na trabaho. Subalit ngayon, si Xiao Hang ay tumahak na sa tunay na landas ng cultivation. Iniwan si Li Fan na pansamantalang walang masabi, nakatulala sa harap ng kapalaran na biglang nagbago.